Hello guys, komentuhan lang natin ito. Itong nangyari kay Congressman Marcoleta. Natanggal siya sa, I think, limang committee. Natanggal siya. Masakit yun, di ba? Yung natanggal ka sa isang committee. Ito 5. At talagang yung mga committee na to ay mahalagang committee. Pero tingnan natin kung tama ba na tinanggal siya sa mga committee na yan sa Congress. Unang-una mga kaibigan, nagulat ako nung narinig ko na si Congressman Marcoleta ay dinipensahan si Sara tungkol doon ba sa confidential funds. Kasi unang-una mga kaibigan, tinitingnan ko itong si Rodante Marcoleta as isang kongresista na maayos, maprinsipyo at merong paninindigan. Pero during that time, ako talaga ay nagulat na pinagtatanggol niya si Sara Duterte at ginagamit niya yung tradition na kesyo may matagal ng tradisyon sa Kongreso na merong parliamentary courtesy sa executive department para hindi na masyadong busisiin ang budget. Mga kaibigan, sa totoo lang nagulat talaga ako doon nung naririnig ko si Congressman Marcoleta. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, ang iniisip ko ay hindi niya papaboran at hindi niya kukonsintihin si Sara. Kasi okay lang sana na magkaroon ng parliamentary courtesy, di ba? Kung nakita niya na maayos ang paggasta sa office of the Vice President. Ito pa, kinwestiyon pa niya. Bakit daw ang Office of the President hindi naman daw dumalo ang presidente? Pero kung titingnan mo mga kaibigan, di ba? Naandoon si Executive Secretary Lucas Bersamin. So doon pa lang, maling-mali na doon si Congressman Marcoleta. Kasi kahit naman hindi pumunta yung pinaka-head ng agency, pwede naman siyang magpadala ng kanyang representative. Pero sa case kasi ni Sara Duterte, wala talaga siyang pinadala. Diba? Pagkatapos eto, pinagtatanggol ni Marcoleta na sa pagkakaintindi ko at pagkakakilala ko sa kanya ay isang maayos at hindi tiwali na kongresista at isang kongresista na may paninindigan. Kaya dito mga kaibigan, nung nakita ko to, nagulat talaga ako at nasabi ko sa sarili ko na bakit ganun? Talagang ganito talaga? Na kapag ang isang matinong tao na dikit sa mga Duterte ay nabubulok na rin. So, once again, parang napatunayan ko sa aking sariling pagkakaunawa na ang isang tao kahit gaano pa siya katino, kapag naedikit siya sa mga Duterte, siya ay corrupted na rin. Guys, diba Harry Roque? Maayos naman si Harry Roque. Human rights lawyer. Galit sa korupsyon. Diba? Dahil sa sobrang pagkagalit niya sa korupsyon at sa mga human rights violation, sa biktima ng mga human rights violation, dahil dyan, siya talaga ay anti-Marcos. At the same time, anti-Duterte. Diba? Sabi niya, huwag niyong iboboto si Duterte dahil siya ay self-confess na mamamatay tao. Sinabi niya yan. Diba? Pero, nakita naman natin mga kaibigan, nung naging DDS si Harry Roque, naging corrupted din at ngayon pinaghahanap ng mga pulis. So ganito pala, ang price, this is the price that you have to pay kapag ikaw ay dumikit sa mga Duterte. Nawawala na pala ang iyong iniingatang pangalan at ang iyong reputasyon ay mawawala na rin dahil makahawa ka sa kanilang kabulukan. So, ibig sabihin mga kaibigan, mahirap palang dumikit sa mga Duterte. Kasi ang iyong pangalan, ang iyong magandang pangalan na iniingatan, ang iyong prinsipyo at ang iyong moralidad ay makukurap din at makakatulad ka rin sa kanila. Make sense mga kaibigan? Diba? Roque, Marcoleta naman ngayon. Eto, question. Kung hindi si Sara Duterte ang involved,
Sa tingin niyo, ipagtatanggol siya ni Marcoleta? No. Tapos ang masama pa nito, grabe talagang nakipag-away siya eh. Nakipag-away siya. Kinalaban niya ang mga kongresista. Sinigaw-sigawan niya. Ginamit niya yung kanyang angas kasi matagal na siyang kongresista. Alam niya na veterano na siyang kongresista. Kaya parang naghari-harian siya doon. Kung napanood niyo yung mga hearing, mga kaibigan, nag-asta talaga siya na naghari-harian na parang alam ko to, kayo wala kayong alam. Parang ganun yung kanyang pinaparating dun sa mga neophyte na mga kongresista. Na talagang pinakita niyang maangas siya, na ako marami akong alam, ako patagal na ako dito, kayo ngayon lang. So mga kaibigan, ganito, this is the price that you have to pay. This is the price that you have to pay kapag ikaw ay dumikit sa mga Duterte. Mawawala ang iyong moralidad, yung iyong good judgment, yung iyong reasoning, mawawala ang iyong moralidad. Kasi ang gagawin mo, magiging para kang tuta, magiging lawyer ng mga Duterte na tagapagtanggol nila. Mga kaibigan, binaliwala ni Marcoleta ang Constitution. Binaliwala ni Marcoleta yung sinasabi na public service is a public trust. Diba? Binaliwala niya yung majority rules. Diba? Mga ganyan eh. Kahit nga sa atin, kahit hindi tayo kongresista, majority wins. Diba? O botohan. Kung sino yung mas marami, siyang panalo. Mga kaibigan, pondo ito ng taong bayan. Pera ito ng taong bayan. Hindi ito pera ni Sara. Dapat yun ang nalalaman ni Marcoleta na bakit niya ipagtatanggol si Sara. Samantalang pondo ito ng bayan, vice-presidente man siya, dapat na maging accountable pa rin siya, lalo na merong tinitingnan dito ang COA na maling paggasta sa mga funds. Diba? Yun lang yun eh. Kaya mga kaibigan, nang hinayang talaga ako dito kay Marcoleta. Nung siya ay dumikit sa mga Duterte, naging ganito na siya. Corrupted na siya ngayon. Nawawala na yung kanyang iniingatang pangalan. Ito mga kaibigan, opinion ko ito, komentaryo ko ito mga kaibigan. Meron tayong freedom of speech dito. Ba? Yan ang aking pananaw sa nakikita ko ngayon kay Marcoleta. Peace, Admin Rich po.